No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Mahal din kita, Sir Pedro. Kaya lang, hindi yun ganun kadali. Oo, alam ko. Hindi nga madali. Pero gagawin ko ang lahat para makasama kita, pangako. Anong problema? Paano si Senyora Eloisa at ang iyong pamilya? Kailangan nilang tanggapin ito. Hindi ko isusuko ang pag-ibig ko sa'yo. Kailanman. Ipinapangako ko. Salamat. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía. ¿A dónde va? Pasensya na late ako. Nagpahinga lang ako, kaya ngayon lang ako nakarating. Ay, masaya ako at nakapagpahinga ka na rin ng maayos. Kailangan natin talaga yan, hindi ba? Eloisa, mukhang masaya ka yata. Maayos na ba ang iyong pakiramdam? Oo, tama ka, Julieta. Mabuti na lang nakalayo ako sa pamilya kong mga matitigas ang ulo at nakabuti sa akin. Isa lang ang inaalala ko, si Pedro. Huwag mong sabihin si Anibal yan. Hindi mo man lang ba sasagutin ang tawag ng asawa mo? Mamaya na lang, nag-uusap pa kasi tayo. Tatawagan ko na lang siya. Sa tingin ko, dapat mo nang ayusin ang tungkol sa inyong mag-asawa kung mahal mo pa yung tao. Bakit mo naman nasabi yan, Eloisa? Hindi ko rin alam. Makinig ka. Nandito si Aitana dahil gusto niyang ayusin ang tungkol sa kanilang dalawa ni Pedro. At ikaw? Sa tingin ko, may mabigat kayong pinagdadaan ng mag-asawa. Kaya ka nagkakaganyan, tama ba ako? Baka maayos at magawan mo pa ng paraan, Julieta. Mahirap. Magulo pa, Eloisa. Alam mo, sa totoo lang, mahirap magpatawad ng nanloko. Kung niloko ka noon, pwedeng lokohin ka niya uli. Hindi ko alam kung bakit tayo mo akong sagutin. Pwede ba i-text mo na lang ako? Narito na ako sa Rancho Los Angeles at hindi mo alam kung ano ang nangyari. Sa tingin ko nabaril si Pedro nung araw na... Ano ba? Talagang hindi na namin sinabi kay Eloisa na si Pedro ay nasa ospital. Ayaw na namin siya mag-alala. Pero, Federica, asawa ko naman ang kausap ko, hindi naman si Eloisa. Pag alam ni Julieta, alam rin ni Eloisa. O sige, hindi ko na lang sasabihin. Akin na yung cellphone ko, pakiusap lang. Wala akong sasabihin. Kung yan ang desisyon nyo at mapapanatag kayo, bahala kayo. Salamat. Alam mo, si Eloisa lang naman ang iniisip namin. Kaya ayaw naming sabihin sa kanya, total bumubuti na naman si Pedro. At baka makalabas na rin ang ospital. Walang problema. Total, inaalagaan naman siya ng buong pamilya. Alam ko yan, hindi lang kami. Totoo yan. Kapag siya umuwi na, maraming magkakandara pa para alagaan siya. Pero merong isa na hindi na nahintay na makauwi pa siya. Ano sinabi mo? Si Fiorella. Pumunta siya ng ospital para lang makita at alagaan siya. Ah, talaga? Oo.
Well, hindi na ako magtataka kung may nais siyang makuha mula sa pamamahay na ito. Sa tingin mo, kahit kanino? At may gusto siyang gawin kay Pedro? Kahit kanino. Kung si Osvaldo at Gael ay matulad at madala rin sa ospital, ganun din ang gagawin niya. Siya ang tipo ng babae na kahit ano gagawin at ibibigay ang lakat upang makaahon lang sa hirap. Kahit ano pa gagawin niya. Naiintindihan mo ako, Hannibal? Tama ba ako? Ang dami naming pwedeng kainan dito. Tignan mo, dito mo gustong kumain? Oo, dahil yung alam mong lugar ay mga mumurahing kainan lang. Bakit? Masarap naman sa memelas ha. Masarap din naman sa head tacos. Alam mo yan. Paminsan-minsan lang naman to. Hindi naman masama kung susubukan natin kumain dito. Hindi ba? Pero napakamahal dito. Tumigil ka na nga dyan, Reynaldo. Baka bigyan naman tayo ng discount ni Sir Vittorio. Sige. Magandang gabi. Sigurado ka ha? Sa ginawa ni Benito dito. Tingin mo, bibigyan tayo? Hindi ako sigurado. Mabuti pa, sa iba na tayong kumain. bakit? Doon sa mas Kumusta mura. kayo? Ayan pa. Senyor Vittorio. Magandang gabi. Kumusta kayo? Reynaldo, mabuti naman. Masaya akong makita kayo muli. O ano, kakain ba kayo? Hindi. Nangungumusta lang. Ganun ba? Hindi na. Sige, Sir Vittorio. Talaga. Talagang Kakain kami. kayo rito. Maganda yan. Sige't ipapa-assist ko kayo agad dito. Dito sa Dolce Vita. Dolce Vita. Dolce Vita. Dolce Vita, ha? Iyan ang pangalan nito. Baka naman mahal dito. Ay naku, huwag kang mag-alala, Reynaldo. Walang problema. Ako ang bahala. Diana, halika rito. Sir? Doon mo sila dalhin sa table na pinakamaganda. Doon sa table number 4. Hindi. Dalawa lang po kami. Wala kami Ay, kasama. hindi ganon. Yung 4 ay numero ng lamesa. Sa lamesa pa. Oo, table number. Dito, lamesa may bilang. Tama, Katulad sa tama. mga amusement Tumigil arcade ka per na, table. Reynaldo. Ang daldal mo. Pasensya. Sandali lang. Iwanan ko muna kayo, ha? Salamat, Senyor Sige, Vittorio. Salamat ulit, Sir Vittorio. Salamat sa lahat. Hindi ba sinabi ko na sa'yo dito ko siya huling nakita? Matagal na tayo nung huling nagkita. Ay, oo nga, matagal-tagal na nga, Aling Adela. Ay, talagang swerte. Kanina lang nagkita kami ng mama mo. Oo, nasabi nga na sa akin nung kausap ko siya sa telepono. Madaling magdahilan sa bahay. Ang sabi ko lang makikipagkita ko sa kaibigan ko, yun lang. At nakita naman kayo ng kaibigan mo, hindi ba? Siyempre, alam mo, nakakainis talaga yan si Osvaldo. Akala niya iniiyakan ko siya. Nagkakamali siya, no? Well, kung galit ka talaga sa kanya, bakit hindi ka nalang maghanap ng iba? At iwanan mo na siya. Pwede, kaya lang mas mahirap makipaghiwalay ka sa magsinungaling. Para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng mag-asawa ay nagmamahalan. Kumusta? Si Ma'am Sonia nasa hotel uli, sir. Pero si Pedro ay nasa ospital pa. Pasensya po, Sir Osvaldo. Mukhang nagkamali ako. Hindi po si Pedro. Anong ibig mo sabihin, Ramiro, ha? Kung hindi siya sino? Siya ho ay isang taong malapit sa inyo. Madalas niyo ho siyang nakakasama. Ang pangalan niya ay Fabio. Matay. Fabio Matay. Opo, siya nga po. Kung alam mo lang kung anong nagawa ko. Tapos sasabihin mo ngayon na nagkamali ka. Buti na lang wala ka ditong inutil ka. Huwag kang magpapakita sa akin, baka mapatay kita. Rox, O ano bang gusto mong pag-usapan, Gael? Pakibilisan, ayaw kitang kausap. alam mo ba hindi ko alam kung bakit ako nandito, Roxana. Sa totoo lang, wala naman akong sasabihin. Ano ba, Gael? Huwag mo nga akong lukohin. Maupo ka dyan. Anong nangyayari sa'yo? Ha? Ano bang sasabihin mo? Magkwento ka. Ang nangyayari sa akin, alam mo hindi pwede na laging ganito. Na para akong sasabog. Gusto ko sana magsalita kaya lang magdudulot naman ito ng kapahamakan sa ating Ganon, pamilya. hindi ko maintindihan, Gael. Ano nga ulit? Hindi nga pwedeng ganito, Roxana. Anong Kasi ganito? parang sasabog ang dibdib Bakit ko. sasabog? Oo, para bang mayroong bumubulong sa akin na kailangang sabihin ko na kung anong totoo. Pero ang pamilya pa rin natin ang aking iniisip dahil ayoko ng gulo. Hay, Gael, kung anong nasa isip ko, sinasabi ko. Pero minsan, mas nakabubuti na itikom na lang natin ang ating bibig, okay?
Hindi, Roxana. Kailangan sabihin ko na talaga kung ano ang totoo. Pero magdudulot ito ng kapahamakan sa Kapag pamilya. nanahimik lang ako may problema. Roxana, hindi pwedeng ganito na lang ako lagi. Ha? Alam kong dapat kong sabihin pero natatakot ako. Naguguluhan. At kung pwede lang sana, Roxana, tulungan mo ako. Suportahan mo ako at ipagdasal. Hay naku, hindi kita susuportahan. Huwag mo nga ako kasing pipilitin. Hindi ko gusto ang balak mo. At kung ano man ang mangyari sa'yo, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang naman, huwag mapahamak si Eloisa. Rox, Gael, huwag kang magpapanggap na mukhang kawawa sa harap ng iba, okay? Rox. Pwede ka nang umalis. Ngayon na. Sige na. Pakisara na lang ang pinto paglabas mo. Hinahanap kita. May problema? Hindi mo alam? Sana namili ka ng babae, hindi ang asawa ko! Ako pa tinalo mo, kalimutan mo na yung kontrata! Sasabihin ko kay Pedro na hindi na matutuloy ang kontrata! Kumusta? Ate Fiorella, nandito ka na. Kumusta si Sir Pedro? Ayun, mabuti na. Kitang-kita ko nga sa mukha mo na okay na siya. Tingnan mo naman. Masaya ka at nakangiti. Gianna, masayang masaya ako. Nagkamalay na siya. Nakausap ko na rin. Mabuti na ang lagay niya. Talaga? Oo. Gianna, Magkwento ka sa akin, ate. Para kang na-hypnotize, ah. ang dami niya sinabi maganda sa akin. Bakit mag-isa kang kumakain? Wala kasi ako makasama eh. Gusto mo samahan kitang kumain? Pwede ba ako makiupo? Alam mo, Benito, sa tingin ko ayaw ni Ate Fiorella sa'yo. Ano kayang dahilan niya? Bakit ayaw niya sa akin? Ewan ko. Nasabi ko yun kasi lagi mo siyang hinahanap. Eh ikaw, kumusta ka naman dito? Maganda bang pakikitungo nila sa'yo? Okay naman. Ayos lang. Kumusta ang buhay pag-ibig mo? Bakit? Alam mo na, baka lang kasi gusto mo ng ragazzo. Ano naman pakialam mo? Siyempre meron. Talaga, ha? Oo. Alam mo, concern lang ako sa'yo kung ano ang ginagawa mo at kung sino ang kasama mo. Hindi naman ako sumasama kung kani-kanino lang. Pero gusto mo may makasama? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Alis na ako. Sabihin na natin na minsan ay mahirap akong umintindi. Sana tinapat mo na lang ako. Makinig ka, hindi mo naiintindihan. Hindi mo ba nahahalata? Sigurado ako sa aking sinasabi. May tinatago yan si Diana. Kung ganon, problema na niya yun. Hindi mo na problema yun. Pwede bang huwag ka nang makialam, Adela? Eh, sinasabi ko lang naman. Baka may anak na yan o kaya kapatid sa labas pero tinatago lang niya. Di ba? Saan? At kanino mo ba nalaman ang bagay na yan, ha? Kanino? Sabihin mo. Kilala mo ba siya, ha? Huwag mo sabihin, kilala mo ang pamilya ng babaeng yan. Ay, tumigil ka nga. Tama na yan. Matagal ko nang kakilala si Livia Reynaldo. Pero hindi niya sinasabing may anak siyang Susana. Ay, huwag mong itulad ang iba sa iba. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ano, gusto mo ba ng lasagna? Sabi daw nila, masarap ang lasagna. Simulan na natin kumain para matikman na natin ito. Ayoko niyan. Ha? Eto, bigyan mo ko nito mamaya. Yes, sir. Hoy! Ikaw! Halika Ano rito! ginagawa mo? Tumigil ka nga. Please lang, huwag mo gawin Halika ito. rito! Sige na! Please lang. Sandali lang po. Pakikita ko sa'yo, Okay. hindi ako nababaliw. Tumawag ka na lang ng psychiatrist. Huwag na si Diana. Tumigil ka. Ano po yun, ma'am? Gusto niyo po ng tinapay? Oo, sana. Libre naman yun, di ba? O sige, dalhan mo kami. Libre naman po. Iyon po ang bili ni Sir Vittorio na pagsilbihan kayo. Salamat. Diana, kumusta ka naman, Iha? Ay, mabuti naman po. Salamat po sa concern. Ay, Ano nangyari? ano ka ba? Pwede ba, wag mo na akong pakialaman. Ayaw na namin ng tinapay. Ayaw niyo na po ba ng tinapay? Ay, hindi. dito mo na lang Tama na yun ilagay. sa akin. Eh, kamusta yung kapatid mong si Lucia? Okay lang. Mabuti naman po siya. Salamat po. Pakisabi.
Kinukumusta ko siya, ha, Iha? Ay, sige po. Sasabihin ko sa kanya. Ay, alam ko. Alam mo ba, ang ano po, May tinapay pa ba? ikukuha ko po kayo. Sandali lang, Diana. Nakita mo na. Sinasabi ko na sa'yo, Reynaldo. Tama ako. Ang tunay na anak ni Livia ay si Susana. At hindi si Lucia. Binigyan ako ni Aitana ng pag-asang magkaroon ako ng apo kay Pedro bago man lang ako mamatay. Natutuwa ako para sa'yo. Sana nga ay matuloy yun. Makasal na sila, magkaanak, at maging masaya. Bakit hindi mo pa iwanan si Anibal? Hindi ko kaya. Wala akong lakas ng loob na gawin yun. Sa nakikita ko, hindi ka mahal ni Anibal at mukhang hindi ka masaya sa kanyang piling. Pag-isipan mo ito. Kahit ano pang nangyari, mahal ko pa rin siya, Eloisa. Yan kasi ang lagi mong sinasabi sa sarili mo para mapagtakpan lang ang pagkukulang niya. Pero ano sa tingin mo? Masaya ka pa ba sa piling ng asawa mo? Nahihiya ako sa'yo dahil alam mo lahat ng ginawa ni Anibal sa akin. Pero ganun pa man, hindi ko pa rin siya maiwanan. Huwag kang mahiya sa akin, Julieta. Dapat siyang mahiya sa ginagawa niya. Ang gusto kong sabihin ay, hindi mo Alam ko ang gusto mong Eloisa. sabihin. Anak ka na matalik kong kaibigan at mahal kita. Itinuturing na kitang parang anak ko na. Kaya pakiusap, huwag ka nang mahiya sa akin, Julieta. Para sabihin ko sa'yo, Eloisa, minamahal kita na parang ina ko na rin. Oo, alam ko yun. Tingnan mo, Julieta. Hindi ko alam kung ano ang dapat mong gawin. Pero isipin mo nang mabuti kung patatawarin mo pa ba si Anibal. Sa lahat ng pagkukulang niya, sa lahat ng pasakit na ginawa niya sa'yo. Sige, isipin mo. Para makapagdesisyon ka kung ano dapat mong gawin. Dante? Nasaan si Pedro? Sandali lang. Kukuha lang ako ng kape. Sonia! Anong nangyayari sa'yo? Alam ko na niloloko niyo ako ni Fabio. Ano? Munti ko nang mapatay si Pedro. Akala ko siyang kalaguyo mo. Tama nga ang hinala ko. Hindi yun aksidente. Nagbabaliw ka na talaga, Osvaldo. Ikaw ang baliw. Paano mo naisip na lokohin ako at kilala ko pa yung tao? Hindi. Ano bang pumasok sa isip mo at binaril mo ang pinsan mo? Tumigil ka! Tumigil ka! Huwag mo sabihin yan. Ano ba, bitiwan mo ako? Hindi ka na nahiya sa kalokohang ginawa mo. Sinisiguro ko sa yung pagsisisihan mo ang panlolokong ginawa mo sa akin. Hahayaan kita maging palaboy sa kalye na walang pera. Katulad ng dati, walang hiya ka. Eh di gawin mo yan. Sasabihin ko naman sa lahat ng tao na gusto mong patayin si Pedro. Eh di gawin mo. Sabihin mo sa mga pulis. Tignan natin kung sino ang paniniwalaan at kakampihan sa atin. Ang talunan na tulad mo o si Osvaldo Angeles. Hindi man maniwala ang pulis. Ang pinsan mo maniniwala. Sonia! Bitiwan mo nga ako! Anong nangyayari? Wala. Sonia, huwag kang magkakamali. Pedro, may gusto akong sabihin sa'yo. Sonia, huwag mong gawin, nakikiusap ako. Ano ba yun, Sonia? Gusto mong malaman ang katotohanan sa pagkakabaril sa'yo? Sasabihin ko sa'yo ngayon. Masaya ako, Simona. Magaling na kasi si Sir Pedro. Malapit na siya makalabas ng ospital. Kaya pala masaya ka. Magkakasama na naman kayo, di ba? Ay. Simona, hindi ako masaya dahil doon. Masaya ako ngayon dahil magaling na siya. Nabaril siya, hindi ba? Kaya maayos na. Talaga, niloloko mo pa ako. Di kita niloloko. Kalimutan mo na yun. Ay, dadalang ko lang si Ma'am Roxana. Kanina pa siya humihingi ng isang basong gatas. Ay, aray. Aray ko. Magandang araw. May kailangan po kayo, sir? Meron. Ikaw.
Ako? Oo, napakaganda mo kasi. Alam mo, maraming magaganda rito, pero ibang-iba ka sa kanila. Sir Anibal, kung wala po talaga kayong kailangan, may gagawin po ako. Pupuntahan mo ba si Pedro? Bakit mo nasabi? Alam ko, dahil halata ako na siya ang tipo ng lalaki na binabalak mong... Binabalak na ano, sir? Alam mo nga, ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam. Pero siya ang gusto mo. Paborito siya ni Eloisa. At kapag nalaman niya ito, siguradong tatanggalin ka niya sa trabaho. Kaya kung ako sa'yo, maghanap-hanap ka na lang ng ibang lalaki dyan. Sir Anibal, hindi ko alam ang sinasabi niyo. Huwag kang magkaila. Huwag kang matakot. Tumahimik ka lang. Gusto mo ng pera? Damit? Alahas? Kaya kong ibigay sa'yo yan, pero kapalit ay... Eto, tingnan mo. Hindi ba't maganda? Magkakaroon ka ng maraming ganito kung kalilimutan mo si Pedro. At ako ang pipiliin mo. Anong katotohanan ng sinasabi mo? Sabihin mo. Sonia, huwag kang tanga. Hindi ito ang tamang oras na malaman ni Pedro ang tungkol kay Fabio. Fabio? Fabio matay? Ano yun? Nakita mo na? Ayaw ko na mag-alala o magalit si Pedro. Hindi naman ako magagalit. Ano ba yun? Anong kinalaman ni Fabio sa pagkakabaril sa akin? Si Fabio ay nakikipagkontrata sa ibang kumpanya. Ano? Oo, huwag kang magalit. Nagawa ko na yun ng paraan. At huwag kang mag-alala. Ako nga ayos nito. Ikwento mo, paano nangyari, Osvaldo? Habang kwento. Tsaka mo na malalaman. Hindi na importante yon. Ang gusto ko lang malaman kung isasali pa natin siya sa pakikipagkontrata. Anong kinalaman niya sa pagkakabaril sa akin? Hindi ako makapaniwala. Si Fabio ito. Kakausapin alam niya na alam ko ang ginagawa niya. Akin na yan. Hindi na. Nagpapagaling ka pa, Pedro. Ako na, Osvaldo. Ibigay mo na sa akin yan. Ako na bahala. Talagang ang lakas pa ng loob mong tumawag sa akin, ha? Tumawag ako para sabihin sa iyo na tatawagan ko si Pedro at ipaalam ko sa kanya ang ginawa mo sa akin. Talaga? Sige, subukan mo. Gawin mo para magkaalaman na kung anong ginawa mo sa aming walang hiya ka. Hindi ko sasabihin. Tatanungin ko lang naman siya, Osvaldo, kung pwedeng alisin ka na agad sa lahat ng mga negosasyon ng aking kumpanya. Ipatatanggal kita, maniwala ka. Ah, talaga? Paano mo gagawin? Makinig ka. Ang layo-layo sa amin ng iyong kumpanya. Sasabihin ko kay Pedro yan, pati yung ginagawa mong pananakot sa aking walang hiya ka. Ano? Anong pananakot na sinasabi mo? Maling-mali ang ginawa mo, Fabio. Kaya mabuti pa, kalimutan mo na yung kontrata. Anong ginagawa mo? Kung ano ang tama. Nagtaksil siya? Abusado siya? Yun ang bagay sa kanya. Bakit yun ang sinabi, Osvaldo? Hindi ikaw ang kailangan magdesisyon dito. Hanggang walang ebidensya, naintindihan mo? Walang magbabago sa usapan kay Fabio, malinaw? Kaya manahimik ka muna, Osvaldo. Kung pwede lang, nakikiusap ako. Ikaw ang bahala. Magpagaling ka na lang. Gusto ko magpahinga ka, Pedro. Aalis na tayo. Kailangan ni Pedro ang pahinga. Sandali lang. Hindi mo pa sinabi kung ano kinalaman ni Fabio sa pagkakabaril sa akin. Yun ang sinabi mo kanina. Kasi Nung nasa gubat tayo, may tumawag at sinabi yung kay Fabio. Pati yung mga ginawa ni Fabio sa kumpanya. At? Aksidente lang yun. Galit na galit ako. Gusto kong tawagan si Fabio. At nakalabit ko yung gatilyo. Pedro, siya ang dapat sisihin sa mga nangyari. Hindi ko maintindihan. Bakit ganon? Makinig ka. Yung nangyari sa'yo masakit para sa akin. Dahil sa walang hiyang Fabio na yun, kaya nangyari yung aksidente. Kaya dapat lang, tatanggalin na natin siya. May magagawa pa naman tayong paraan. Marami pa namang iba na mapagkakatiwalaan dyan. Yung hindi tayo lolokohin. Sir Anibal, hindi ko yun kailangan. Ayoko niyan. Kung ayaw mo nito, ibibili kita ng iba. Yung mas maganda. Meron lang akong sasabihin sa'yo. Sige, sabihin mo, mahal ko. Ano yon? Hindi kita gusto. Ang gusto ko lang ay respeto.
respeto mo at ng asawa mo. Ha, wala si Julieta rito. Kaya wag mo siyang alalahanin. Ako ang bahala. Ako na ang kakausap Huwag ka sa kanya, lalapit. okay? Gusto ko yan, yung nagpapakipot. Alam mo kung bakit? Dahil nag-i-enjoy ako kung paano ko siya makukuha. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo sabi akong hawakan! Magpakipot pa. Sige! Sumigaw ka pa! Pwede kong sabihin inaakit mo ako? At siguradong palalayasin ka sa bahay na ito. Please, sir. Maawa kayo. Kailangan ko tong trabaho kong ito. Ganun naman pala eh. Makakapagtrabaho ka rito kahit habang buhay. Pero susunod ka sa lahat ng gusto ko. At alam mo na kung ano yon, Fiorella. Tutulungan kita, ako bahala. Basta, isuot mo ang singsing, okay? Magandang gabi. Ay, Sir Anibal. Natutuwa naman po ako, nakita niyo na rin po. Sabi ko naman sa inyo, mahahanap niyo rin. May problema ba? Wala. Pupuntahan ko lang po si Simona para po ihanda ang pagkain. Sige po, sir. Ay, salamat, nakauwi din. Alam mo, Adela, napakamahal ng pagkain doon. Ang laki-laki ng binayaran ko. Ang hindi nila alam, nakapag-uwi pa ako ng tinapay na ito. Ha? Ikaw talaga, Reynaldo. Ay, magluto ka ng torta mamaya, ha? Sige, mamaya. Sa tingin mo, bakit ka binigyan ng discount? Ano Dahil ka ba? bagong ahit Hindi ka? dahil doon, hindi doon. Pero dahil ang anak natin ay matagal na niyang naging empleyado, yun siguro yun. Oo, pero sa ginawa ng anak natin sa kanya, dapat ba niya tayong pasalamatan o baka dapat tayong parusahan niya? Oo, tama ka. Pero ilang beses yun na ba sa'yo sinabi? Naturuan mo siya ng tamang asal, yung anak mo. Kaya nga malaki binayaran natin eh. Buti na lang may dala-dala akong sobrang pera. Ay, tama na yan. Masarap naman ang kinain natin, hindi ba? Ay. Bukas ay pagluluto kita ng tinapay na may beans at maraming Oo nga, keso. masarap yun. Pero tignan mo, maraming keso ang uubusin nito. Ang maganda nun, si Diana, nahulog na rin siya sa aking pain. Ay, magsisimula ka na naman eh. Tama na, huwag na tayo makialam. Tumigil ka na, ha? Pwede ba? Isipin mo, mga kamag-anak niya, pati anak at kapatid niya, walang ama, o hindi ba? Akalain mo yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganong klase ng pamilya. Kakaiba sila, no? Eh ano ngayon? Kung si Diana ay may kapatid na isa o dalawa o 20 o anak siya noon o ng iba o sila o pwedeng wala sa kanila, ha? Eh ano naman sa'yo yun, Adela? Dapat wala ka nang pakialam doon. Hindi ako nakikialam, nahihiwagaan lang ako sa kanya. Hindi siya mawala-wala sa isip ko. Naiintindihan mo? Sige, mas maganda kung mamasahihin mo ang aking mga binti at paa kesa magchismis ka dyan ng buhay ng iba, magmasahe ka na lang, ha? Sige. Ay, sige, tanggalin mo yan. Akala mo naman, bakit? kung makautos ka, nababayad ka ba sa akin? Paano, sir? Pwede na po ba ako magpahinga? Ay, kung tayo nagsasama, sigurado kung wala kang pahinga. Alam ko, kaya nga magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka rin. O bakit ganyan ka kumakatingin? Okay, sige. Kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. Naalala ko yung mga kaibigan mong kumain kanina. Nasiyahan ba sila? Sino? Sino yung sinasabi mo? Si Adela at si Reynaldo? Oo, sila nga. Oo, masaya naman sila. Pero nang iabot ko ang bill kay Reynaldo, nagulat siya. Talaga? Halos masamid siya nang makita yung babayaran. Ay, grabe. Paano mo ba sila nakilala? Ay, mahabang kwento. Pero mabubuti silang tao. Tinulungan nila akong hanapin si... Sino yon? ang aking kaibigan. Kaibigan mo? Oo, isang napakahalagang kaibigan. Sino? Ay, kalimutan mo na. Halika na. Gabi na. Ipaliwanag mong mabuti kung ano ang ginawa niya o sinubukang gawin. Hindi ko maintindihan ang pinag-aawayan yung dalawa. Kasi, sa amin na lang yon. Ang ginawa ni Fabio ay kasiraan sa ating kumpanya. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Alam ko, kayong dalawa ay parang magaling sa pagpapatakbo ng inyong kumpanya, pero parang napapansin ko na sumusobra ka yata. Sabihin mo, bakit? Kasi nga,
napakahirap magtrabaho at kumilos kung may problema ka sa mga kasosyo mo, hindi ba? Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon kung itutuloy mo yon. Alam mo naman pala na magagaling kaming magpatakbo ng kumpanya namin. Kaya pwede ba? Huwag ka nang makialam. Osvaldo, tumigil ka. Yun ay opinyon niya lang. Hindi siya tinatanong. Hayaan mo na yan. Magpahinga ka na at kailangan mong gumaling. Senyor Pedro. Bakit, Dante? Tumawag ang lola ninyo. Babalik na raw siya sa rancho bukas. Bukas? Ayokong ipaalam kay Lola ang nangyari tungkol dito. Baka makasama pa sa kanya. Ayaw natin. Dante, gawin mo na ang lahat ng paraan. Basta kailangan bumalik ka bukas, naintindihan mo? Pero kagagaling nyo lang. Baka makasama sa inyo. Ayokong nandito pa ako kapag bumalik si Lola. Mahirap na, baka magkasakit yun kapag nalaman niya. Baka naman kung mapano kayo niyan, senyor. Huwag ka ng maraming sinasabi, Dante. Basta gawin mo na ang lahat. Ang importante, bumalik ka bukas bago dumating si Lola. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, senyor. Salamat, Dante. Ate, anong nangyari sa'yo? Wala. Ay, ikaw? Wala. Katulad mo. Ano ibig mong sabihin? Bakit ka tumatawa? Sabihin mo, Gianna. Nagkausap kasi kami ni Benito. Nagkausap kayo. Ano naman? Wala naman, ate. Pero mabait pala siyang tao, no? Paano naman naging mabait yun? Sabihin mo. Nagtanong kasi siya kung may minamahal na daw ako. Yan lang. Gianna, huwag mo na itago sa akin. Ano yung sinasabi mo na sinabi ni Benito sa'yo? Sa tingin ko kasi, ate, si Benito gusto niya manligaw sa akin. Mabait naman siya, hindi ba? Ay, sige, parang mabait na tupa. Huwag mo siyang tawagin ng ganyan. Nauunawaan ko na gusto mo siya. Pero mag-isip ka, Gianna. Mag-ingat ka. Huwag masyadong mataas ang pangarap mo. May tiwala ka naman sa akin, di ba? O ikaw naman, anong nangyari sa'yo? Wala lang nga yun eh. Baka naman dahil kay Sir Pedro yan. Nakalabas na ba siya ng ospital? Pero sa itsura mo, para kang nakakita ng multo. Pagod lang ako. Kaya ganito ang itsura ko. Si Sir Pedro ay mabuti at nagpapagaling pa. Matulog na tayo. Tulog na. Sige na, good night. Good night. Ay, sana mapanaginipan ko ngayon si Benito. Matulog ka na. Sige na, Gianna. Ay, Benito. Masaya ako at tumawag ka na rin, mahal ko. Kumusta ka? Pasensya kung hindi ako nakatawag. Ipinagbabawal kasi dito sa retreat para malayo sa problema. At maayos sa lalaki mahal at iniibig mo. Naaalala kita at nalulungkot ako malayo sa'yo. Pwede ba, Anibal, wag mo na akong bulahin? Akala ko iniwan mo na ako, Julieta. At di na muling babalik pa. Tumigil ka, Anibal. Bukas, babalik na kami. Talaga? Sa wakas. Ang pangit lang ay babalikan na kasama mo ang baliw na yon. Ayaw kong may sinasabi kang ganyan kay Eloisa. I-off ko na ito. Ayusin ko pang gamit ko. Mahal kita.
mabuti po, sir. Maayos po kayo nakabalik dito. Oo, Joaquina. Maraming salamat. Makinig kayo sa sasabihin ko. Ayokong magkukwento kayo tungkol sa nangyaring aksidente. At ayokong magkasakit si Lola dahil sa pag-aalala. Pero anong sasabihin namin? Ayan, halatang-halata na aksidente ka. Nahulog ako sa kabayo? Hindi na natin kailangan sabihin sa kanya na nabaril ako. Yun lang at wala nang iba. Well, pero ayoko magsinungaling kay Eloisa. Kilalang kilala ko siya at tiyak na magagalit sa atin yon kapag nalaman niya sa Basta kung maaari huwag niyong sabihin, Federica. Hindi na mahirap itago yun. At ito'y para na rin sa ikabubuti ni Lola. Sige, pero hindi pa rin ako sumasangay. Okay sa akin, Pedro. Paano kung atakin niya si Lola tapos hindi pa gawang last will? Sigurado sakali tayo Roxana, pulutin. pakiusap. Huwag ka magsalita ng ganyan. Sa maling paraan niya lang nasabi. Pero tama siya. Nagkaintindihan na tayo. Alam niyo na kung anong sasabihin natin. Fiorella, dumating na si Sir Pedro. Talaga? Kumusta siya? Hindi ko alam. Parang hindi siya okay. Parang pumayat. Ano? Pero gwapo pa rin. Joke lang yun. Ay, ikaw, Simona. Nagbibiro ka na naman eh. Ay, siya nga pala. Hindi ba ikaw ang lagi naghahanda at nagpapainom ng gamot kay Gianna? Mukha ka namang nurse. Tulungan mo ako dito sa mga gamot. Sige, paano kita tutulungan? Ako kasi ang maghahanda lagi ng gamot ni Sir Pedro. Ayoko kasing pumalpak ako, Fiorella. Tulungan mo ko. Walang problema, Simona. Sige, gagawin natin. Kung paano sundin. Nasaan yung listahan? Ako pa, lagi akong handa. Ay, Simona! Gumawa tayo ng listahan ng lahat ng gamot. Ang oras, ang dosage, lahat na! Dali! Tayo na! Sandali lang! Osvaldo, hetong isuot mo. Bilib naman ako, talagang nalusutan mo pa mga ginagawa mo, no? Pareho talaga kayo ng lola mo. Paano mo nasabi yan, ha? Ikaw nga, ang dami mong ginagawang kalokohan. Tigilan mo ako. Sandali lang, at sino bang nagturo sa akin noon? Ikaw, di ba? Pwede ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag kang hangal. Alam mo ba na punong-puno na ako sa'yo? Yan ang palusot mo na hindi sabihin kay Pedro ang totoo. At nagkagalit ka sa akin. Minsan subukan mong mag-isip, Sonia. Kung malalaman ni Pedro ang totoo, parehas tayong mapapalayas dito. At mawawalan tayo ng mamanahin. Yun ba ang gusto mo? Siyempre hindi, no? Alam mo, kailanman hindi tayo ginusto ng lola ko. Kaya kung may natitira pang utak dyan sa kokote mo, hindi ka sana ng lalaki sa kasosyo pa namin. Malinaw na sa akin na ang lahat ay sinisira mo. Okay na ba tong damit ko sa paningin ni Eloisa? Hindi. Alam mo, huwag ka na mag-abalang magbihis. Kung gusto mo magustuhan ka niya, huwag mo siyang salubungin. Ako na lang ang pupunta sa kanya. Magpapahinga muna ako. Sa kwarto muna ako. O sige. Kumusta kayo? Okay naman po. Maiwan ko muna kayo. Ay, Mama. na-miss kita ng sobra, Pedro. Anong nangyari sa'yo? Na-aksidente lang, Lola. Huwag na po kayo mag-alala. Paano? Maaari bang ikwento mo sa akin kung anong Lola, okay nangyari? lang ako. Lola, nahulog po kasi siya. Huwag kang sumabat, Osvaldo. Sa kabayo po. Oo. Huwag niyo na po paano- akong alalahanin, Lola. Okay lang po ako, maniwala kayo. Pahinga lang ang Oo. kailangan ko. At di Pero- magtatagal. Gagaling din itong braso ko. Ay, sigurado ka ba dyan, Sigurado po, Lola. Ay, mahal Maupo po ko. muna kayo, Lola. Kumusta naman po ang Pero- retreat niyo? Sige po. May novena ba? Nakabuti ba, Lola? Natutuwa ako na nag-retreat ako, na panatag ang aking isip at naging masaya ako habang ako'y naroroon. Di ba kita sa mukha ko?
May nakita kang gwapo, Mama? Ay, anong gwapo? Huwag mo nga akong pinagtatatanong ng ganyan. Ay, Mama, joke lang yon. Titigil na ako. Mabuti. Sige. Hayaan nyo na siya, Lola. Ang importante ay masaya ka. At kitang-kita naman po namin yun. Tama. Masaya ako at siyempre desidido. Para saan? Hanapan ng mapapangasawa si Pedro. Yung nababagay sa kanya. Para naman magkaroon ako ng apo. Pero Lola, Lola naman. huwag niyo nang alalahanin ang tungkol sa bagay na yan. Kami na ni Sonia ang gagawa niyan para sa inyo. Ano? Hindi ba't wala sa plano nyo yan? Tapos magmamalaki ka ngayon sa amin? Alam nyo na wala na talagang klas sa katawan niya. Nahawa na sa kachipan ni Sonia. Tumigil na kayo sa awayan ninyo. Alam nyo namang hindi ko gusto ang ganyan. At yun tungkol sa sinabi ko kanina na gusto kong magkaapo. Paumanhin, Lola, pero ihahanap ako ng mapapangasawa para Dahil lang... yun ang gusto ko. Tutulungan kitang makita siya. Hindi. Parang mahirap po yata yun. At gusto kong malaman ninyong lahat na nais kong magkaroon ng personal assistant. Kapag marami akong kailangang asikasuhin, gusto kong may tutulong sa akin. Alam niyo namang matanda na ako at nag-iisa. Aba, Lola, kung mabait ka sa akin, pwede akong assistant. Tingin ko hindi mo kaya, Roxana. Kaya ko. Kung gusto mo, ako na lang. Oo, si Sonia. Ay nako, hindi. Huwag mo ko tingnan na ganyan, Mama. Ayoko. Ay, siyempre hindi, seryo. Dahil kahit sino man sa inyo, sa totoo lang ay hindi ko pinagkakatiwalaan. Pero sa mga sandaling ito, kahit na sinong dumating sa aking harapan ay siyang aking kukunin bilang assistant. Pwede, Mama. Siya! May nagnakaw ng emerald kung singsing na may diamante. Hindi naman ako tanga para magplano na isang bagay na ikapapahama ko rin tulad ng nangyayari ngayon dito. Si Fiorella na ang aking assistant. Ano daw?